Kamusta po yung inirereklamo ng truck operators natin na port congestion? Nasolusyonan na po ba ito? Ganito po ma'am, may development naman po, lalo na nung huli tayo nagkaroon ng panayam dito sa inyong istasyon. Ano? Ang gumalaw naman na po ng todo si Secretary Frederick Go, dahil level na po ito ng mga secretaries ng DOTR, DTI at ng Department of Finance. Ano? Ang nangyari na po dyan, dahil po meron pong publication requirement, yung tinatawag po nating simula lang na solusyon, yung Joint Administrative Order, required po kasi na may publication yan. Yung pong panawagan na magkaroon po ng mga contribution or inputs, yung iba't ibang sangay ng pamahalaan plus yung mga maapektuhan po ng mga stakeholders. Ngayon po yung deadline nila itong araw na to na makapag-submit po sila ng mga kanilang mga tingin, pananaw, doon po sa draft ng JAO, yung JAO. Binigyan po sila lahat ng kopya na yan. Sana nga po ma-approve niya. Pag pumasok po mamayang within the day, lahat ng inputs nila, deadline nila, ang sabi sa amin ng DOF, give or take 2 weeks, i-integrate yan, magre-react. Hopefully within 2 weeks, pag tapos na po yan, mapirmahan na po yung Joint Administrative Order. Ngayon, ganito po yun. Pag napirmahan po yun, hindi po yun yung solusyon na kagad. Ano? Simula lang po yun ng aksyon na kung saan po, sa draft po na yun, kaya lang karagdagan trabaho po sa BOC, pero okay lang naman po sa akin. Inaatasan po doon ang iba't ibang ahensya, lalo na kami sa BOC, na pamunuan na po yung pagre-resolve dito. At least meron na po kaming otoridad na formal upang ipatawag sila, magkaroon po ng control sa presyo, yung pong mahabang listahan po ng mga trackers na hindi po tinatanggap yung kanilang empty container sa container yard ng shipping companies, yung nirereklamo pong mataas na presyo na sinisingil sa client, so on and so forth. Magkakaroon na po kami ng kapangyarihan at karapatan na pamunuan po, simulan po yung posibleng resolution po dito sa paulit-ulit po ng port congestion. Ngayon, meron din congestion sa NAIA. So, hinihintay ko rin po ito. Gumalaw naman na po sina Secretary Frederick Go. Oo, gumalaw na pero hindi pa po nasusolusyonan yung inilapit na reklamo. Ano po, Com? Kung proseso. Hindi po talaga dahil kailangan po talaga ng Joint Administrative Order. Hindi po rin yung pwedeng pirmahan basta dahil po sa ating commitment sa World Trade Organization, may publication requirement po. Pero, dahil ang apektado rito international shippers. So, Com, gaano katagal pa yung hihintayin? Ito po mga nagre-reklamo sa port congestion dyan. On process na naman, pero gaano katagal pa po para masolusyonan ito? Matagal na rin kasi nilang problema po yan eh. Alam ko po. Yung JAO po mismo, yung administrative order, ang target po dyan within 2 weeks. Again, pagpirma po nun, siyempre, sisimulan namin patawag po sila muli. Pero may mga, meron na po kami mga formula na identify naman po namin yan. Hindi ko naman po hinintay yung pirma niyang JAO na yan. Meron na po kami mga na-identify na short-term, long-term solutions. Ang mangyayari, pag pirma niyan, may karapatan na ang BOC, ako po, napatawag sila yung mga iba't ibang mga apektado nito. Yung apektado, meaning biktima at sanhi nitong problema natin, upang imungkahi o ilaban, kasi hindi naman po papayag basta-basta. Halimbawa, kokontrolin natin yung presyo, siyempre, papalag naman po yung mga maapekto ang shipping lines. So may intramurals pa ho yan. Hindi po matatapos within 2 weeks to. What happens after 2 weeks, yung simula pa lang po ng paghahanap natin, pag-identify, at ilalaban po yung isang mga solusyon na sa tingin po namin, tingin ko po personal, yun po yung makakatulong dito sa problema. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.